Praise the Lord. Thank you, Sister Sarah. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Lahat po ng pinagpala magsabing Praise Jesus. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng part 2 ng believers with unfailing faith. And I'm sure kung kayo po ay nakikinig at ina-apply po sa buhay po natin ang mga napapag-aralan po natin, lumalago po tayo dapat sa ating pananampalataya. Amen. At ko kasabi. Nagbubunga ho dapat tayo dahil yun po ang inaasahan ng Diyos po sa atin na binigyan po tayo ng buhay na pananampalataya. Kung buhay po yung pananampalataya po natin, hindi pwedeng hindi siya magbunga. Amen. So, just this past 2 weeks na pag-aralan po natin yung unfailing faith. Sino po yung una? First ho? Ala ko, kung absent kayo. Sino po? Hindi po, yung ngayon lang. Yeah. Makagising tapa pala. Si Gideon. At makita niyo po, si Gideon ho, ang akala po niya, sa isip niya, mahina siya, kulelat siya, dahil ganun po siyang lumaki, nakita niya ang kanilang bayan, pamilya. Sabi ko nga sa Kapampangan, bala ng Gideon, moingkya. Pero sabi ng Lord, you are a mighty warrior. Tandaan niyo po ito, ang pinakamensahe po doon, kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo, ikaw yon. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng ibang tao, huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng demonyo na hindi naka-align sa salita ng Diyos. Yung declaration po natin noon, nung panahon pa po namin, turo po ni Daddy Bishop sa amin noon, I am what the Word of God, I am what the Word of God says I am. I believe it and I live by it. Kung anong sinasabi po ng salita ng Diyos, ikaw yung pinatawad ka na. Kahit dati ka pang rapist, kahit dati ikaw pa yung nagpasabog sa Twin Tower ng New York, no? Kung isa kang dating notorious na criminal, kung ano man pong kasalanan mo kahit katindi, ngayon tinanggap mo si Lord, ikaw ay bago na. Amen. Pag sinabi ng Lord, pinagpala ka na, pinagpala ka na. Pag sinabi ng Lord, magaling ka na, magaling ka na. Pag sinabi ng Lord, pinrovide na niya, ipoprovide niya, siguradong nandyan yan. Ang kailangan lang po, paniwalaan po natin. Kaya nanalo si Gideon kasi naniwala siya sa Diyos kahit imposible. From 32,000 na sundalo to 300, hindi nagreklamo si Gideon dahil alam niya, buhay ang Panginoon. Last week po si David, napakatindi rin po ni David no, ang kanyang pananampalataya. Walang nag-a-agree sa kanya. Isa lang po nga, about 15 years old, 5-footer lang po siya kalaban niya. Nasa 9'9", halos 10-footer po. Napakalaki po ng kalaban. Walang gustong lumaban. Walang nag-a-agree sa kanya. Desperado lang ang hari, kaya sige, ikaw ang lumaban. Pero si David, kahit po siguro tinatawanan siya, I'm sure tinatawanan siya ng kanyang mga kalaban, nadidismaya ang kanyang mga kapatid at mga kababayan niya. Bakit yan ang lalaban? Sino ba yan? Bakit ang yabang-yabang niya? Alam niyo ba na makikita nila kapag ikaw ay confident sa Panginoon, buong kumpiyansa mo sa Panginoon, para kang mayabang. Si David, inakala po nilang mayabang po siya. Alam niyo po, yun ang tunay na pananampalataya. Yun ang tunay na nagpapakumbaba sa Diyos. Yung pong kahit isipin nilang mayabang ka, pero sumusunod ka sa Diyos, ang tawag po ng Diyos kay David, a man after God's own heart. Bakit? Sabi ng Lord, He will do everything I will command Him. Yun po ang tunay pong nagpapakumbaba. Yung sumusunod sa Lord, kahit tingin ng ibang tao sa iyo, mayabang ka. Kung minsan sasabihin mo, hindi, alam ko, hindi ako pababayaan ng Lord. Ay, alam ko, magpo-provide ang Lord. Ay, alam ko, pagagalingin ako ng Lord. Sa iba, ang tunog nila, para namang nagbabanal-banalan yan. Parang, sino ba yan? Parang ganyan po ang tunog nila, ang tono natin sa kanila. Pero hindi nila alam na tayo ay nagtitiwala lang sa Diyos na buhay. Amen. Kaya si David po, alam po natin ang nangyari, no, nanalo po siya kahit po na walang kumakampi sa kanya. Alam niyo po, kahit wala na pong kumakampi po sa inyo, pero dahil mahal ni David ang kanyang Panginoon at ang kanyang pamilya, no, siya po ang lumaban. Kung ayaw nang lumaban ang pamilya mo, ikaw lumaban ka para sa pamilya mo. Never give up dahil kakampi mo ang Diyos. So tonight, napakaganda rin po ng pag-uusapan po natin about King Jehoshaphat. Sino po nakakilala kay King Jehoshaphat? Amen. Yung iba, kung hindi po kilala, pakikilala ko po siya sa inyo ngayon. Kamayan nyo lang po siya.
Si King Jehoshaphat, isa po siya pang-apat na hari po ng King of Judah. During this time, divided po ang Israel. Meron pong tinatawag na Northern Kingdom at Southern Kingdom after ni King Solomon. So after ni King Solomon, na-divide ang kingdom, ang 10 tribes po humiwalay po. Sumama po kay Jeroboam na commander po ni Solomon. Nagrebelde po. Ang Southern Kingdom, si Rehoboam, nagalit po kasi ang mga ibang tribo kay Rehoboam dahil hindi po sila pinakinggan. So from Rehoboam, pang-apat po na King of Judah. Ang King of ang Judah po ay ang kasama niya ang Simeon. Pero Judah po ang tawag po sa bansa po nila. So dalawang bansa ngayon. Ang Israel, tinatawag pong Israel, pero Northern Israel. Ang Southern, tinatawag pong Judah. Yan po si Jehoshaphat, pang-apat po siya na hari, na ang kwento po dito, makikita niyo pong kwento niya mula po sa 2 Chronicles at maging sa 1 Kings. Yan po ang kwento niya. Pero we will only be concentrating tonight on 2 Chronicles chapter 20 na kung saan lalaban po sila ng gera. Merong 3 bansa na malalaki na lumulusob sa kanila. At ito ang napakalaking problema ni Jehoshaphat, pero nanalo po sila sa kakaibang paraan. Excited ho ba kayo? Tignan po natin dito po sa 2 Chronicles 20:22, sabi dito, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa napakagandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa kalakasan na pinagkakaloob niyo po, Panginoon, sa buhay po namin, Lord, sa mga pagpapala na binubuhos niyo. At maraming salamat po, Lord, nandito po kami sa iyong bahay-sambahan, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo dahil ikaw ay buhay. Salamat po, wala kami sa mga banig ng karamdaman. Patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon. Patuloy mo kaming i-bless ngayon, Holy Spirit, with your powerful word. Holy Spirit, dalangin po namin, ipaunawa niyo po sa amin ang iyong mga salita, ipaunawa niyo po sa amin ang pananampalataya po ni Jehoshaphat sa amin upang ito ay magsilbing katuruan sa amin at kami patuloy na lumago at tumibay sa aming pananampalataya upang hindi kami magapi at malinlang ng kaaway. And as we believe, receive your word, I declare healing, deliverance and salvation be upon your people tonight. Let there be signs, wonders, and miracles, Lord, sa aming kalagitnaan, because you have said signs and wonders will follow them, they that believe. We give you glory, honor, and praise, and we love you because you first loved us. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Ito po yung sandata po nila, yung pong as they began to sing. Ang pag-aaralan po natin ngayon is the power of praise and worship. Did you know, yung kapag umaawit tayo sa Lord, hindi ka lang basta umaawit. Ikaw ay sumasamba, kung tunay kang sumasamba sa Espiritu at katotohanan, because sabi po ng John chapter 4, the Father is Spirit, God is Spirit, and He is looking for a worshiper who will worship Him in spirit and in truth. At kapag tayo sumasamba sa Panginoon, umaawit po sa Kanya, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, alam niyo po, meron pong nangyayari. Nanalo po sa gera si King Jehoshaphat at ang buong Judah dahil sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Amen. So we need to understand this kasi po, we were created to worship God, to glorify Him. Amen. Salamat po sa amen. O po, bigyan ka mamalagwa ko rin po mayari yan, anniversary mi po misis ko. Silver. Imbitado kayo niya, chukokin eh. Mga tamo pong salita na ng Ginoo. Praise the Lord. So number 1 po, Jehoshaphat had unfailing faith in God because excuse me po. Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Tatlong points pag-aaralan po natin ngayon. How did Jehoshaphat manage to win the war against three countries? Ito po ang una. Una po, Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Inuna ni Jehoshaphat
ang Panginoon. Nag-inquire siya, nagtanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Alam niyo po, marami po sa atin, kahit Kristiyano na ho tayo, kapag may problema po tayo, halimbawa po sa pera, sinong inuuna po natin? Yung kaibigan po nating merong pera, mayaman. O kaya kung minsan, kahit hindi mo kakilala, ang iniisip mo si Bombay. Kahit mataas po yung kanyang patubo, iniisip mo siya. Which is mali po. Kapag wala ka nang mapuntahan, ang last resort mo si Lord. Which is mali po. That is an insult to God. Maliit o malaki man ang problema po natin, ang unahin po natin ang Panginoon. Siya lang po dapat ang unahin po natin kasi po, bakit kaburi mo pa mo maninto na mag-solve kayong problema mo? Nandyan si Lord. Si Lord, best friend po natin siya. Amen. Kung best friend mo si Lord, dapat inuuna mo si Lord. Ito po ang ginawa po ni Jehoshaphat, inuna niya Panginoon. Hindi sinabi ni Jehoshaphat, may 3 bansa. Vast army, maraming sundalo ang lumulusob sa atin. Ganito ang gawin natin. Sige, mag-produce pa kayo ng maraming sandata, mag-train kayo ng sundalo. Hindi po niya ginawa po yun. Yung best soldiers natin, yung mga marines natin, silang unang lulusob. Hindi po ginawa ni Jehoshaphat po yun. Ang ginawa po niya, nag-pray muna po sila. Dito po sa, let's begin sa 2 Chronicles 20, 1-4. Sabi dito, after this, the Moabites, Ammonites, with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is in En-Gedi. I do not have the time to explain yung geography nito. Yung importante lang po na topic natin, ang pag-usapan natin. And then, nasabi sa verse 3, alarmed Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Ang unang ginawa po ni Jehoshaphat, nag-declare po siya ng prayer and fasting sa buong Judah, sa buong bansa ng Judah. Wala munang kakain, walang gagawa ng kahit ano, mananalangin lahat tayo. Ito po ang ginawa po ni Jehoshaphat. At times naaalarma po tayo, at times natatakot po tayo. Dapat kung natatakot po tayo, alam niyo po, hindi tayo binigyan ng espiritu ng fear ng Lord, pero there are times we feel alarmed and frightened because of kung minsan may mga matinding pagsubok na bigla na lang dumadating po sa ating mga buhay, na normal po yan, sabi ng Lord, nasa I think John 16:33, in this world, you will face tribulation. You will face many sorrows and troubles. But be of good cheer, take heart. Ang sabi po dyan, I have overcome the world. Matagumpay na, nagtagumpay na ako. Kung matagumpay po ang ating Panginoon, magtatagumpay din po tayo sa mundong ito. So normal po ang problema, but at times, kahit po alam natin na normal ang matinding mga pagsubok sa ating buhay, naaalarma pa rin po tayo. Whether naaalarma tayo o hindi, dapat po, katulad ni Jehoshaphat, sabi po dyan, he resolved to inquire of the Lord. And then nag-declare po siya ng prayer and fasting sa buong Judah. And Jehoshaphat po, tumayo po siya sa buong assembly kasi nagkatipon po ang mga kababayan po niya, malapit po sa kanyang palasyo, upang manalangin, at siya po ang nag-lead ng prayer. Ang sabi po niya, Father God, lumikha ng langit at lupa, hindi ba kayo po ang nagtanggol sa amin noon pa? Kayo po ang nagligtas sa aming mga ninuno mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, at binigay niyo po sa aming mga ninuno ang lupaing ito. Ngayon, Panginoon, ang aming mga kaaway gustong kunin ang lupang ito. Pero sabi po niya, pagdating po sa prayer po niya, mahaba po yung prayer niya, shortcut ko lang. Sa pagdating po sa verse 12 ng 2 Chronicles 20, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army. Alam ni Jehoshaphat, kaya hindi po niya yung mga sundalo, hindi rin sila mananalo. Dahil napakarami po nila.
isang maliit na bansa lang po ang Juda, no? Malaki pa ang Central Luzon. Tapos po, ang lulusob sa kanila, parang panahon po natin ngayon, napakalit lang ng Philippines, inaabuso po tayo ng China. No? Parang 3 bansa po yan na malalaki, nalulusob sa atin, inaabuso, parang nagkampihan ng China, ang Russia, pinagtaksilan pa tayo ng napakalaking Amerika. Parang ganyan. No? Hindi ko sinasabi ito ang news ngayon. No? Baka sabi ni Pastor Manny, lulusob daw yung makiramdam ko masalese. Pota madimanda akong fake news. Example lamang po na mananalo ba tayo? Sa isang bansa lamang po ngayon, hindi tayo mananalo. Anong meron tayo? Tora-tora. Baliyo pa rin tora-tora. Kumbaga sa aeroplano pong ginagawa natin na papel, balang karang-karang lamo po din. Hindi tayo mananalo. Alam ni Diyos siya, hindi po siya mananalo. Kaya lalo siyang nagtiwala sa Panginoon. Ito po ang sabi niya, napakaganda po niya. No? Nasabi po niya, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Hindi po namin alam, Panginoon, kung anong gagawin po namin, pero nakatuon po ang aming paningin sa iyo. Alam niyo po, what does it mean that our eyes are on you, are upon you? Ibig sabihin po, wala po kaming ibang inaasahan na tulong kundi kayo lang. Para sa buhay po natin, Lord, hindi ko alam kung ano pong gagawin ko sa problema kong ito, pero ako ay nakatingin sa iyo, umaasa po ako sa iyo. Ako po, balo, ginunano pang gawan ko, kaya katindi, karakal ko problema, Lord. Pero Lord, kaya ka ako mamasa. Alam niyo po ito, many times, ito po talaga ang prayer ko. Dahil lahat po ng mga naging sitwasyon ko para po sa amin, para po sa akin, imposible. Lagi ko pong sinasabi, Lord, ano na naman po ito? Yung pag na-hospital ka, Lord, ano naman po ito? Hindi ko po alam kung ano ito at hindi ko rin alam talaga ang gagawin ko, Panginoon. Ang alam ko lang, magtiwala sa iyo. Kapag hindi nyo na po alam ang gagawin, o kahit alam nyo ang gagawin nyo, kala nyo, alam nyo, ang dapat po natin talagang gawin, magtiwala lang sa Panginoon. Nakatingin lang po sa Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po ng Hebrews 20:12, our God, looking unto Jesus. Excited ko atang mayari. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, ang sabi po dyan, the author and the finisher of our faith. Si Jehoshaphat po, naliglig po ang kanyang pananampalataya. Pero tumingin siya sa Diyos. Tayo po, madalas, we are being shaken sa ating pong pananampalataya because of suddenly merong pagsubok na napakatindi. Madalas po nasi-shaken tayo, manunod lang tayo ng balita, ay ganyan pala yung balita. We are being shaken. Every time we are being shaken, look unto Jesus, the author of the finisher of our faith. Nagfo-falter ang faith po natin kung minsan. Nagfe-fail ang faith po natin kung minsan. But alam niyo po, when you look unto Jesus, lagi kang nasa taas ng iyong problema. Remember Peter, nung nakita po nila si Jesus, akala po nila multo. Sabi ng Lord, hindi ako multo, ako ito kanya. Lord, kung ikaw yan, hayaan mo akong lumakad, sabi po ni Peter, sa tubig. Sige, ang sabi po ni Lord. So si Peter, nakapaglakad po siya. Hindi po 1 step, hindi po 2 steps or 3 steps. Kasi kung konting step lang po nagawa ni Peter, lumubog po siya, fisherman po si Peter, marunong mag-swimming, agad siya makakabalik sa bangka dahil napakalapit. I do believe, medyo malayo-layo na ang paglakad ni Peter habang nakatingin siya kay Lord. Habang nakatingin siya kay Lord, nakakalakad siya sa mga waves. Sa tubig po, no? Malalaki po ang waves po nun. Pero nung nakita po niya, at tinanggal po niya ang kanyang paningin mula po sa Panginoon at tinignan niya ang mga waves po, tinignan niya ang mga problema, lumubog po siya. Every time tinitignan mo po ang problema mo, ay, karagol ko problema, Diyos ko po. Ang laki ng problema ko, Lord, paano naman to? Alam niyo po, lalo kang nanghihina, lalo kang lumulubog. Pero kahit na malaki ang problema mo, na kahit sabihin ng doktor, meron kang cancer, pero nakatingin ka kay Lord, no, you will rise above your problems. You will rise above your problems. Alam niyo pa ba yung inaawit nating Wendy? Alam niyo yung Wendy? Dati bang Wendy, Pastor? When the oceans rise and thunders roar. Pero kidding aside, sabi po doon, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms.
Alam niyo po, kapag nagtitiwala ka kay Lord, lagi kang nakatingin kay Lord, kahit may problema ka, hindi mo mararanasan yung higpit ng bagyo sa buhay mo dahil itataas ka ng Panginoon. Lagi po na tayong tumingin kay Jesus. Kaya nga inaawit po natin itong Hebrews 12 ito. Yung pong, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Patsya mo na balunggawan mo, kapatid. Lumawi ka kang Ginoo. Ka bibili kang Ginoo. Umabot po ako dito sa 17 years old. Alam niyo po, naiiyak po talaga ako sa aming anniversary po ngayon dahil 7 years pa lang kaming kasal ng misis ko noon, more than 7 years. Nung ako po ay na-diagnose po na dapat ako mag-dialysis. Sabi ko, mapangina ako kinasal, sabi ko ganyan. Dininang kaya pang problema yung misis ko. Po parang yung anak ko. Nasa 3 years old, 6 years old pa lang po ang mga anak ko po noon. Hindi ko po alam na aabot po akong ganito na 25 years. Maabot po kami ng silver anniversary. I've learned to look upon Jesus kasi po sa sitwasyon po namin ito, hindi po kami magtatagumpay without Jesus. Every day siya lang po ang tinitingnan ko, Lord, nung alaka Ginoo, wag niyo po hiningayin. And I just meditated kaninang umaga, sabi ko, paano kaya kung nagda-dialysis ako at hindi ako born again? Siguro matay na ako. Marami pong ganyan nung hindi ka na, walang pag-asa. Kasi kapag wala ka kay Lord, wala kang pag-asa. Lalo na po sa ugali ko, ayoko po yung nahihirapan. Matay na ako. Ayoko mahirapan yung mga pamilya ko, yung gastos. Buti nga ngayon, praise the Lord, libre na po yung dialysis. No, alam niyo po, during the first years of my dialysis, ang PhilHealth, marami po noon nagpapalimos na pumupunta kay mayor, kay governor, sa PCSO. Pero hindi ko po ginawa lahat ng yun. Nagtiwala ko kay Lord. Kahit po yung PhilHealth napakirap. Ngayon po, alam niyo po, si Satan, kino-comfort ka rin niya. Gusto niya ma-content ka. Ayan. Huwag ka na mag-pray ng healing. Tawag dito? Yung PhilHealth, libre na. At narinig ko po last week, baka malibre, pati po daw yung blood chem namin at iba pang mga gamit. Ayan, sabi ni Satanas. Masatisfy ka na. Anyway, Satanas, buri naman content. Sabi ko kaya, Ali, andyang pasweldoan mo ko pa kang dialysis. Ako bisang manatili kang dialysis ako. Lamaran kaya ako. Talaga resunge mo rin ako. Sabi ko, hindi kasi plano ng Diyos na manatili tayo sa bagyo ng buhay, sa wilderness. Maaring dumadaan tayo sa bagyo o sa wilderness ng ating buhay. Pero hindi po dyan ang ating destiny. Sa promised land po ang pangako ng Diyos sa amin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So when trouble comes your way, always look to Jesus first. At kapag kay Jesus na, solve na po yan. Number 2, Jehoshaphat had unfailing faith in God because Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Kapag ikaw ay nag-pray katulad ni Jehoshaphat, hindi pwedeng hindi sasagot ang Lord. Sumasagot po ang Lord. Ang problema, are you listening? Nakikinig kaya ho tayo. Ang sabi po ng Jeremiah 33:3, ito po yung telephone number ng Lord. Higay po matamad mouse king Ginoo, hindi po. Makuya dyan mo yung telephone number na. Jeremiah 33:3. Sabi po niya dyan, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Hindi po sinabi ng Lord dyan, call to me. Maybe I will answer you if I'm not busy. Hindi rin po niya sinabi dyan, call to me. Maybe my secretary, my angel will answer you. Pero sabi ng Lord, no, if you call to me, ako mismo ang sasagot. At I will show you great and mighty things. Ano sabi ng Lord? Ipapaalam ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa alam kung paano masolve ang problema mo. I will give you wisdom. Ang sabi po ng James 1:4, if any of you lacks wisdom, he should what?
as the Lord who gives generously without finding fault. Ang ibig sabihin po niyan, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord na walang condition. Maging yung unbeliever, pwede siyang humingi ng wisdom sa Diyos. Bakit? Kapag binigyan siya ng wisdom na nanggagaling sa Diyos, hindi niya makikilala si Kristo. Because Jesus Christ is the wisdom of God. Amen. Kaya, kung kulang ka ng wisdom, humingi ka kay Lord. Sabihan mo kayong kasiping mo, tikansyan, sa mo kaya. Maaaring para ako nagpapatawa, pero totoo po ito. Sino pa sa atin yung, ang jampang summa cum laude ka or consistent honor student ka, marami pa rin tayong hindi alam. Huwag kang magtiwala sa edukasyon ng mundong ito. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung kulang ka ng wisdom, kahit high school graduate ka lang, hindi ka nag-aral man, alam niyo po, ang Lord ang magbibigay ng wisdom sa iyo, ang magpo-promote sa iyo. Amen. Naalala ko po yung yung ninong ko po sa Christ inyo, si Bishop Alvin Lapus. Siya po ay hindi man nakapag-graduate ng high school. Pero nag-apply po siya sa Bible school kasi sabi niya, panawagan. During that time, ang Bible school po dito, ang IBS, meron pong entrance examination. Hindi po siya qualified. Pinag-entrance examination siya. At nung pinag-entrance examination, sabi po ni Bishop Candelaria sa kanya, ginagalang ko ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. In short, bishop na nga po siya ngayon. Na-promote pa po siya. Out of more than 20, na I think 27 po ata ang pastors ng Christ inyo, ganyan po sa kalaki, siya po ang pinili po. Marami po doon, graduate po ng engineer, matataas pong pinag-aralan ng mga ibang pastor, pero siya po ang pinromote ng Lord. Kapag ang wisdom nang galing sa Diyos, ang promotion manggagaling din sa Diyos. Amen. Whether ikaw ay nagtatrabaho sa secular o anuman po trabaho nyo, ang hingi nyo po, favor, wisdom po, galing sa Diyos. Amen. So kapag ikaw ay nanalangin, siguradong tutugon ang ating Panginoon. Paano po tumugon ang Panginoon kay Jehoshaphat? Tuloy po natin ang kwento sa verse 14 to 19. Ang sabi po dyan, then the Spirit of the Lord came on Jehaziel, son of Zechariah. Si Jehaziel po, ito po yung propeta sa panahon po ni Jehoshaphat. So dumating ang Holy Spirit kay Jehaziel at nangusap po, siya po ay son of Zechariah, son of Benaiah, the son of Jael, the son of Methaniah, a Levite and descendant of Asaph. And as he stood in the assembly, he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. So sinabi po ng Panginoon through the prophet, Jehaziel, na ang labanan ay hindi sa iyo. Ang labanan ay sa Diyos. Pero may utos ang Diyos. Hindi ibig sabihin na the battle belongs to the Lord. Wala ka nang gagawin. Ang sabi diyan, tomorrow, ang utos ng Diyos, tomorrow march down against them. Ha, Lord? Magmamarcha kami patungo sa kanila against them? Ang laki nga nila, takot nga kami, Lord. Pero ito ang utos ng Lord. Sabi niya, tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Magmamarcha kayo. Pero hindi kayo ang lalaban. Ang sabi po ng Panginoon, take up your positions, take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Ang sabi ho dito, Judah and Jerusalem, do not be afraid and do not be discouraged. Sabi niyan, makikita, take up your positions, manatili lang kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon, stand firm. No, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. So 2 beses na po sinabi ng Lord, go out to face them tomorrow. Alam niyo po, ang problema hindi po yan tinatalikuran, hinaharapan po yan. Harapin po natin ang ating mga problema. Amen. Sabi nga po kagabi, meron po akong binigyan ng card. Nakalimutan ko, sino binigyan ko ng Hallmark card po noon. Usula pa rin Hallmark cards po kanita. Hanggang ngayon, meron pa ba? Meron pa siguro, no?
Natuwa lang po ako dun sa card na binigay ko po sa kaibigan ko. Yung pong nakasulat doon, you cannot face your problem if your problem is your face. Pero alam niyo po, kahit anong problema, we can face the problem, especially kung alam mo, kasama mo ang Diyos. Hindi masosolve ang problema kung hindi mo haharapin ang problema kasama ang Panginoon. Huwag nating takasan po ang ating mga utang, anumang problema, harapin po natin. Kung wala ka pa bayad, sabihin mo, sige, sa mga ganitong araw, magbabayad ako. Tapos sabihin mo sa Lord, Lord, nangako na po ako, kayo po ang magbibigay. Di huwag kaysa sabihin mo, oh, ma, may kumakatok yung naniningil. Sabihin mo, wala ako. O nung sinabi, wala saan ang nanay mo, hindi pa siya nagbabayad. Pinapasabi po niya, wala siya. Pinalpakyapin kayang sagot. So sabi po diyan, go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Ano po ibig sabihin niyan? If you will not go out and face your problem, the Lord will not be with you. Gusto mo ang Diyos ay sumaiyo, samaan ka sa iyong problema, dapat matapang kang humarap sa iyong problema. If you will go out and face your problem, ang sabi ng Panginoon dito, I will be with you. But if you will not go out and you will not face your problem, I will not be with you. But kung handa ka na humarap sa iyong problema, sasamahan kita. Alam niyo po, yung alam mo lang na kasama mo ang Diyos, sapat na po yun. Dahil ang Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Bakit ka matatakot? Amen po ba? Kaya po, ang sabi po dyan, so ano po ang reaction po ni Jehoshaphat? Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. And all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Alam niyo po, pag tumugon na ang Lord, mag-bow down ka na. Nagpakumbaba si Jehoshaphat. Kasi, bakit? Ang tanong dito, bakit kay Jehaziel siya nangusap, ba't di kay Jehoshaphat? Sometimes the Lord, alam niyo po, hindi siya mangungusap direkta sa iyo. Gagamit siya ng ibang tao para mangusap sa iyo. Bakit? Para matutunan mo kung paano ka magpakumbaba. Remember si Moses? Kilala niyo pa ba si Moses? Si Moses po, nung dumating po yung kanyang biyena na si Jethro, nung nakita po ni Jethro, yung ginagawa ni Moses maghapon, pinapakinggan niya at sinosolve niya ang mga problema ng tao, mga sigalot ng tao, awayan ng mga tao. Ang sabi po ni Jethro sa kanya, Moses, hindi tama ang ginagawa mo. Mag-appoint ka ng mga elders na merong mga wisdom, may takot sa Diyos at sila ang magsosolve ng mga minor problems pero yung mga major problems sa iyo na lang ilagay. Nang sa ganon, maging magaan sa iyo ang pamumuno ng mga ilang milyon po yun. Halos 3 million po mga Israelita. Pero hindi po anong sabi ni Moses? Tangan, biyenanda ka mo. Hindi po niya sinabi yan, biyenan lang kita. Ako, nakausap ko na ang Diyos. Hindi mo ba nabalitaan yung 10 plagues sa Ako ang ginamit ng Diyos ngayon. Ngayon, alam mo ba ba't nandito kami? Hindi mo ba nabalitaan na hinati ko yung dagat? Ganyan ba yung reaction po ni Moses? No. Sinunod po niya Hindi rin nagtanong si Moses, Lord, bakit sa biyenan ko, ang biyenan ko ang nangusap sa akin, bakit hindi ikaw? Hindi sinabi ni Moses na kasabihan niya, nakakausap ko ang Diyos, siya na lang kausapin ko, hindi ako sigurado sa iyo. Ngayon, sumunod si Moses. Bakit hindi nagtanong sa Diyos? Dahil si Moses, alam niya kung paano magpakumbaba. And that's why, nakasulat sa salita ng Diyos, si Moses mismo ang nagsulat, Moses was the meekest man on earth. Siya ang merong pinakamababang loob sa buong mundo during that time. Bakit po? Hindi niya pinagmalaki na nakakausap niya ang Diyos, gumawa siya ng mga milagro. Hindi ko matagal ka ng Kristiyano, kung minsan po, nangungusap ang Diyos sa iyo sa ibang tao. Kung minsan nangungusap ang Diyos sa iyo sa bata lang. Amen? Kung minsan nangungusap ang Diyos sa ibang bagay. I remember po noon, pong parang dapat po magpa-diesel po ako, magkarga po ako ng diesel sa sasakyan. May mga bata po ako nung sinusuportahan para bigyan ng mga baon dito po sa City High. Lahat po sila, may mga graduate na po sila. Sabi ko, paano nito? Dapat pala ako magpa-diesel. Paano kaya nga ito kako?
At saka hanggang kailan kaya ako magbibigay ng baon? Sinabi ko po talaga kay Lord, hanggang kailan kaya ako magbibigay ng baon? Nagdadialis ako, meron akong pangangailangan, ganito, ganyan, ganyan. Pero alam niyo po, biglang may nag-overtake po sa sakyan ko. Kung di po nagkakamali, ano po yun, Angeles San Fernando po ang ruta niya. Di ba sa likod, kayong gulot po, ito yung makasulat, no? Yung mga nakasulat, katas ng Saudi, ganyan. No? Alam niyo po yung mga ganon? Yung basta't driver, sweet lover, yung mga ganon. Hindi po ganon ang nabasa ko. Ang nabasa ko, nung tinatanong ko, paano kaya yung budget ko nito, yung nakasulat po sa likod ng jeep, kami gaganaka. Kapangpangan pa po, kami gaganaka. May balik nganyan. Sabi ko, Lord, ikahini. Praise God. Nung kinukwento ko po ito kina Daddy Bishop, kina Pastor Jude, just recently pala, nung Thursday, muntik na silang maaksidente. No, I think sa isang truck po, sa Florida or whatever. Basta muntik na sila maaksidente. Noong pong nakaiwas sila sa aksidente, meron pong nakasulat dun sa sasakyan, Jesus saves. Kaya po sila nagpasalamat kay Lord. Nangungusap po ang Lord. Kung sensitive ka lang, kahit anong bagay, kahit saan, nangungusap po ang Panginoon. Pero huwag niyong gawin na, ano kaya sinabi ng Lord yan? Alam mo kapait ang jeep na yung makasulat. Yung gagawan ta. Mamuting-muting ka po, tanggawa mo ito. Alam na alam mo in your spirit na nangungusap po ang Lord. Alam na alam mo pong There was a time din po noon, during the time na ako po yung ginawang lead pastor po ng ating bishop dito, siyempre di po nila ako matanggap, ako pong pinakabata. Magulo po sa leadership. Aminin ko po ito sa leadership ng Calvary. Magulo po. Wala pong gusto mag-agree sa akin dahil ako po yung pinakabata. So, and then minsan po, nanonood po ng cartoons yung mga anak ko. I think yung pinapanood po nila nung, kasi madalas na pinapanood nun yung cat dog. Balik ang cat dog, cat siya dito, dog siya dito. Iisa lang po. Kaya yung hot dog, dog siya dito, hot siya dito. Pero hindi ako nakatingin sa TV. Ang narinig ko lang, ang sabi doon, when you are divided, your kingdom will not stand. Ang sabi doon. Sabi ko, familiar yung verse na yan. A kingdom that is divided, it will never stand. Kaya sabi ko, buhat po nun ang prayer ko. Ako po, sabi ko po doon sa mga ka-close ko, we need to pray for unity and we need to rebuke the spirit of division in our church. Dahil hindi kalooban ng Diyos na nahahati tayo. Tandaan niyo po yan because we are one body. Isipin niyo po yun, nangusap ang Lord sa cartoons. Yun naman gawan niya. Hindi po manalbeka yung SpongeBob. Na ano kaya sabihan ng Lord kang SpongeBob ka na? What I'm saying, marami pong paraan na pwedeng mausap ang Diyos, pero ang number one, ang salita ng Diyos. Sa akin po, 99% ang pangungusap ng Lord sa salita ng Diyos. Madalang lang po yun. Hindi na po naulit yung San Fernando na yun po, tsaka hindi ko po hinahanap yun. Ano kaya makasulat, Kenny? Madalas makasulat, driver, sweet lover, katas ng Saudi, katas ng kung ano-anong bansa. Pero hindi magkakamali po ang Lord, nangungusap siya sa kanyang salita. Amen. So nakakailangan man dun pang Angeles San Fernando. Hindi mo na kailangan manood ng cartoons, baka manalbe ko pang nano kahit ang cat dog ita. Diyan ako kay Bano. Kung nano po itang cat dog ita, naguguluhan din po ako doon. Pero hindi ka maguguluhan, sigurado ka na nangungusap ang Lord sa kanyang mga salita. Amen. At kung nangungusap ang Lord, praise the Lord kung narinig niyo ang Lord ng audible voice. Sabi nga ni Pastor Jun sa amin, Ekbano Manalbeya, edible voice. Nakakain nga naman yung salita ng Diyos, di ba? Edible voice. Alam niyo po, praise God kung ano mo. Pero ako, kung minsan gusto ko marinig din ang Lord ng audibly, pero madalas narinig natin ang Lord sa Espiritu. Ewan ko kung audibly marinig kong ang Lord, po, tamatay ako, may atake ko. Money, Lord! Kayo burita. Okay na mausap yung ginoo kayong Espiritu. Mabigla ka, matutut ka. Money. Praise the Lord. Ito po yung kapag nag-pray ka, sigurado, sasagot ang Diyos. At para alam mo ang sagot ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos. So praise God for giving you a word of encouragement. Katulad po ng lagi po may word of encouragement ng Lord. At ang maganda po dito, tuloy po natin yung sa verse 19.
Then some Levites from the Kohathites, ito po yung, alam niyo po yung Kohathites? Kasi mga Levites po ito sa temple, sila yung kumukuha ng tithes. No? So, ito po yung joke sa amin ni Daddy Bishop. Talagang natawa po kami dito sa Kohathites and the Korahites stood up and praised the Lord. Sabi niyan, the God of Israel. Bakit sila nag-praise? Kasi tumugon na ang Panginoon, sumagot na ang Panginoon through Prophet Jaishen. Sabi din na, they praise the Lord, the God of Israel, with what? A very loud voice. Kapag nagpupuri tayo, dapat malakas po ang boses po natin. No, siguro yung iba sinasabi na, bakit tayo, why do we need to shout to the Lord? Bakit? Bingi ba ang Diyos? Hindi po. Kasi po kapag nagpupuri ka sa Diyos ng malakas, natuturete ang demonyo. At saka it is coming from the heart. Lahat po ng, alam niyo po, kapag nagagalit ka, tumataas ang boses mo, it's coming from the heart. Yung mga anak ko, pag tumataas na yung boses ni daddy, kasi po, nagagalit ka, it's coming from the heart. Wala pong kahit po yung nanonood ka ng, halimbawa po, laban ni Pacquiao, nanonood na kayo ng laban ni Pacquiao siguro, no? O yung mga paborito yung mga basketball team. Hinebra man yan, or Lakers, kung ano po yung nais yung mga team. Sumisigaw kayo kapag nananalo. Hindi po yun, ay, may ka-shoot siya, praise the Lord. Hindi po yung na-knockdown ni Pacquiao yung, ay, may knockdown niya. Yung misis ko, pag nanonood ko yun, tumatayo pa yan. Sige, kanya. Di ba, wari, makanyang ka naman. Sige, suntukin mo. Kahit po Kristiyano ka, tuturuanan mo yung Pacquiao at panumbukan eh. Sumisigaw po tayo because it's coming from the heart. Kapag merong good news na graduate ang anak mo, pumasa sa board exam, hindi mo sinasabing, ay, praise the Lord. Ay, kasaya. Hindi po, ay, hallelujah. Kwento nga po ni Daddy Bishop sa amin kasi po siya, nag-graduate siya ng Bible School, working student po siya. Tapos na po lahat, umuwi na, sila kailangan po silang manatili sa Bethel, doon po nag-aaral po ang ating bishop. Pagtrabauhin po nila yung utang pa nila. Pero meron pong tumawag sa kanya, meron kang envelope doon, basahin mo kung ano yun. Kanya. Nung nabasa po niya, paid in full. Tapos na po, napasigaw po si Daddy Bishop. Nagulat po yung ibang tao bakit sumigaw siya. Siyempre, makakauwi na siya. Excited po. Mapapasigaw ka sa mga pagpapala, sa mga surprises. It's coming from the heart. So kung pinupuri natin ng Lord, it's coming from the heart na tayo, hallelujah! Lord, salamat po, solve na ang aking problema. Hallelujah, Lord, narinig ko na mensahe mo sa gabing ito. Dapat nagpupuri tayo from the heart. And it is from the heart, dapat ito ay malakas. Amen po ba? I'm not saying kapag mahina ba, it's not from the heart. No. Pwede rin po maggaling from the heart. Pero kapag excited ka, full of joy ka, full of thanksgiving ka, talagang punong-puno ka ng pasasalamat sa Diyos, hindi pwede yung tahimik ka lang. Talaga pong maingay ka. Kaya nga ho dito, they praise, sabi po dyan, the Korahites, ng mga Levites, stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Now, ang mensahe po ng Lord dito kina Jehoshaphat, excuse po, ano po mensahe po dito? The battle belongs to the Lord. In the Old Testament, ganito po siya. The battle belongs to the Lord. But in the New Testament, hindi na po siya, the battle belongs to the Lord. In the New Testament, under the New Covenant, under the grace of God, lahat po ay tapos na. Saan po natin makita yan? Nung sinabi po ni Lord Jesus sa John 19:30, when He had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, He bowed down His head and gave up His spirit. Alam niyo po, nung sinabi niyang it is finished, lahat po tapos na. Kompleto na. Ito po talagang ibig sabihin niya, Greek. Sa Greek po, ang tawag po dyan is tetelestai. Sabihin niyo po, tetelestai. So tetelestai, sabi po dyan, ang Greek word, meaning po nito in business context, it means debt paid in full. Ang utang, bayad ng buong-buo. Amen. Kaya kapag ikaw ay nakabayad ka na ng utang, pwede mo lang sabihin, tetelestai. Ngayon, kung meron mo ng utang sa'yo, hindi pa nagbabayad, i-text mo siya, i-message mo, sabihin mo sa kanya, kailan ka magtetelestai? Anong tetelestai? I-research mo na lang kamo sa kanya. So, isa sa meaning po ng tetelestai is debt paid in full.
in judicial context, sa korte po, no, sa mga judges, pag sinabi pong tetelestai, sa Greek po, it means fully served. Na-serve na yung justice, hindi ka na kailangan maparusahan pa, hindi ka na kailangan makulong, o hindi ka na kailangan ma-death penalty pa. Fully served. Ito po sinasabi ni Lord. Nung sinabi niyang, it is finished. Bayad na ang ating pagkakautang sa Diyos na nagkasala ho tayo, na fully served na rin po ang Diyos po, ang Panginoon po natin, ang nag-serve ng justice. Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ito pa po, in military context, ginagamit din po sa Greek yung tetelestai, na ibig sabihin po, the battle is won. So wala na pong the battle belongs to the Lord. The battle is won already. Ang ibig sabihin din po yan, it also means the work is complete. Kung kompleto na po yan, ibig sabihin, done, accomplished, paid in full na po yan. So paano ang sasabihin po natin ngayon? Na ano ho? Kasi po, victorious na tayo kay Jesus. Nung siya'y napako sa krus, sabi po sa Colossians 2:15, in this way, He disarmed, no? Tinanggalan po ng armas, the spiritual rulers and authorities, lahat po ng mga kampon ni Satanas na namumuno, maging si Satanas, tinanggalan na po ng kapangyarihan po sa atin. Kaya nga po, wala nang magagawa si Satanas at ang mga demonyo kung hindi natin sila papayagan. Sa kasabi dyan, He shamed them publicly, pinahiya sila ng Panginoon by His victory over them on the cross. Nung nakapako sa krus si Kristo at namatay, akala po ni Satanas at ang buong kampon ng kadiliman, nanalo sila. Hindi po nila alam na pahiya sila nung bumangon mula sa patay si Kristo. Kaya tuwing makakakita sila ng krus ngayon, napapahiya si Satanas. Because naalala niya yung kapalpakan niya. Naakala niya nung nauto niya si Judas, matagumpay na sila. Na hindi nila alam, babangon mula sa patay si Kristo. Kaya nga po, sabi po dyan, He shamed them publicly by His victory. Victorious ka na, kapatid. Alam niyo po yung t-shirt natin dati, yung Victorious Church na shirt natin. Anong nakasulat po doon? I think 1 Corinthians, 57, nanuya ka kaysita? Basta ito po, 1 Corinthians 58, 57, something like that. Thanks be to God who gives us what? Victory. Ayan po, 15:57 pala. No, thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo, matagumpay ka na, kapatid. Ang ginagawa ng kalaban ngayon, ninanakaw yung victory. Ninanakaw yung peace mo, ninanakaw yung joy mo, ninanakaw yung satisfaction mo. Ninanakaw niya po yung buhay mo. Kapag ikaw ay nagpapautos kay Satanas, ninanakaw niya yung victory. So, always remember this, lagi niyo po narinig, we are not fighting for victory. We are fighting from victory. That means, dinedepensahan po natin ang victory na binigay sa atin ng Lord. Lumalaban tayo kay Satanas upang hindi niya maagaw na tayo ay more than conquerors na. Amen po ba? Kaya nga po pinahiya po. So today, instead of saying the battle belongs to the Lord, ang sinasabi po ngayon, we are now saying we fight with the Lord. Tayo na po ang lumalaban ngayon kasama ang Diyos. Hindi na po ito, Lord, ikaw na po ang lumaban. May mga kantang ganyan pa rin po. Pero mali po yun, biblically, mali po yun. So under the new covenant, tayo na po ang lumalaban. I will show you some verses na dapat tayong lumaban. First Timothy 6:12. Sabi dito, fight the good fight of faith. Ang sabi po, sino kausap po ni Paul dyan? Si Timothy. Pastor Timothy. Lumaban ka. Ang laban po ngayon is the good fight of faith. Ang sinisira ni Satanas po sa atin ngayon at ninanakaw niya yung word. Pag wala na yung word, wala na yung faith. Because faith comes from the word of God. Kaya nga po, fight the good fight of faith. Panghawakan mo salita ng Diyos, that means pinanghahawakan mo yung pananampalataya kay Kristo. We fight the good fight of faith. Now, dito rin po sa 1 Timothy 1:18-19, Timothy, my son, ang sabi po ni Paul who dito, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. Sabi ho dito, hindi sinabi po ni Paul,
In fact, never in the New Testament na makikita mo the battle belongs to the Lord. In the Old Testament, makita mo dyan, the Lord will fight for you. The battle belongs to the Lord. The Lord will fight for us. Makikita mo yun. Pero in the New Testament, you need to fight. Because when you fight, the Lord will fight for you. You will fight with the Lord. Hindi pwedeng utusan mo ang Lord. Isa sa mga utos ng Diyos, lay hands on the sick. Pero anong ginagawa natin? Lord, pagalingin mo po siya. Parang inuutusan mo ang Lord. Anong ginagawa? Lord, paalisin mo po yung demonyo. I remember during 2007, during the first nights ng aking mga dialysis po, hindi ako makatulog dahil may mga demonyo po akong literal na nakikita. Parang sinusundo na po nila ako. Ang sabi ko, siguro sa impyerno ko, bakit demonyo mga sumusundo sa akin? Bali sana nung angels na. Pero takot na takot po ako. Ilang araw po yun, ilang gabi po yun. Pinapawisan po ako ng malamig. Hindi po alam ng misis ko, nakayakap po ako sa kanya dahil takot. Then, one night, ang isa sa mga prayers ko, sabi ko sa kay Lord, Lord, gabi-gabi na ako nagpe-pray na paalisin mo mga demonyo. Bakit nandyan pa rin sila, Lord? Alam mo po nang usap ang Lord, nakalimutan mo na ba yung Luke 10:19? Inaawit mo po yun. Alam niyo po yung awit ng Luke 10:19? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Alam niyo po, nung nagbalik sa akin niya, ang sabi pa ng Lord sa akin, nang usap siya, uutusan ba ng PO1 yung general? O general, habulin mo yung magnanakaw. May authority na yung PO1, kahit PO1 lang siya. Sabi ng Lord, I have given you authority. Ikaw mismo, gamitin mo yung authority. Nung sinabi ko po, in Jesus' name, bigla po akong tumapang. Tumayo po ako at pinagre-rebuke. Halos gabi-gabi po yun, nagbumabalik po sila kasi sinusubukan pa rin po ako. Nakala po nila, nagtatapang-tapangan lang po ako. Pero totoong nakita nila na naging matapang na ako. Hindi po ako naging matapang sa sarili ko. Naging matapang ako dahil sa Holy Spirit. Ngayon pala, nakikita pala ako ng misis ko, pinapanood pala niya ako. Na minsan nakwento ko, hindi alam ko kanya, nagigising ako kasi minsan, malakas po yung boses ko. Hindi po yung, in Jesus name, hindi po. In Jesus name, mabating ko, Kenny. I will not die, but I will live. Mabating kayo, kayong demonyo, pangatsurayo pa mo ako. Makanya ko po magsalita, pangatsurayo pa mo, makanya kayo, mabating kayo, ala kayong karapatan ka na ako. Mabating kayo. Alin na ako, tatakot kayo. Mabating kayo, Kenny. Until ilang buwan po yun, talagang balik-balik po sila. Pero until one day, na alam nila na tumatayo ako sa salita ng Diyos, dana ako po belikan. Bakit? Kasi alam ko na yung identity ko kay Kristo. Alam ko na yung power ko, yung authority ko na naggaling kay Kristo. Kaya ngayon po, baligtad. Pag alam nilang gising na ako, mama ko na lang. Kapag alam mo ang authority mo, pag gising ka na, ay gising na siya, alis na tayo. Mga balas-bastanan naman kanya na. Mga lalatigo na naman tayo ng mga salita ng Diyos. Kasi po, pag gising ko, Lord, salamat po sa buhay ko ngayon. Ginising mo ko, dinideklara ko, walang magagawa si Satanas at ang kanyang makampon. No weapon formed against me shall ever prosper. No weapon formed against me and my family and my Calvary family will ever prosper. Lagi po kami matagumpay dahil sa iyong banal na dugo. Pag naririnig ng mga kampon ni Satanas yan, mamakola. If you know your authority, kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you have the same authority. Same spirit, ang sabi po ni James, na kay Elijah, na pinahinto niya ang ulan, after 3.5 years, nagpaulan po siya. Same spirit, we have the same nature like Elijah. Kung ano ang espiritu ng mga propeta noon, same spirit that resurrected Christ ay nasa iyo, kapatid. Hindi mo kailangan si pastor, ang kailangan mo si Kristo, at ang kailangan mo, you act upon faith. You act on your faith at yung authority mo, gamitin mo. Amen. So ito po yung ginawa ko dahil alam ko kailangan tayong lumaban. Kaya sabi po ni Paul kay Timothy, that you may fight the battle well. May mga battles tayo. Kailangan tayong lumaban. Sabi diyan, holding on to faith and a good conscience. Alam niyo ho, pag sinabi halimbawa po, merong badyo, sabi ng doktor, meron kang cancer. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo, fight my child. Lumaban ka, I am with you. Sinasabi ng diablo sa iyo, maririmata na yung bahay mo na nakasangla ganito. Sabi ng Diyos, lumaban ka, I am with you. Kung meron kang pinaglalaban sa pamilya mo, merong addiction sa pamilya mo, yung asawa mo hindi pa rin nagbabago, mga anak mo hindi nagbabago, lumaban ka, kasama mo ang Diyos.
Fight the battle well. Dahil kasama mo ang Diyos. Siguradong mananalo ka if you will not give up. Kaya ang turo ng Panginoon sa atin sa Luke 18:1, anong sabi po doon? Sa Luke 18:1, always pray and do not give up. In other words, fight, do not give up. Hanggat hindi ka tinatantanan ng mga demonyong yan. Kaya nga po si Paul, bago siya mamatay, sabi po niya kay Timothy pa rin, 1 Timothy 4:6-7, ang sabi niya, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Malapit na akong mamatay. Pero ang sabi niya, I have fought the good fight. Sana po masabi din po natin ito bago tayo umalis sa mundong ito. Na I have fought the good fight of faith. And then sabi niya, I have finished the race. Alam niyo ba, meron tayong karera sa buhay, meron tayong assignment. No, yung takbuhing Kristiyano, natapusin natin ang assignment po natin dito sa lupa. Anong assignment po natin? To proclaim that Jesus is Lord. To proclaim the gospel, to evangelize the world. Kaya sabi ni Paul, I have finished the race. Sabi nga sa Hebrews 12:1, no, therefore, since we are surrounded by cloud of witnesses, mga examples of faith in Hebrews 11, let us run the race. Sabi niya, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So let us run with perseverance po the race. Magpatuloy po tayo kahit gaano po katindi problema po natin, magpatuloy tayo sa karera ng buhay. Ang maganda po nito, hindi po ito paunahan na matapos po yung race. Ang ano po dito, dapat matapos mo. Because ang sabi po ni Solomon, finishing is better than starting. The end is better than the beginning. Marami po yung ningas-kugon, nagpapasimula pero hindi natatapos. Ay, magdadayat na ako. Pero hindi pa rin natapos. Laging nagsisimula, ay magdadayat na ako. Manahimik lang eh. Malapit na naman ay sa ano na lang, New Year na lang ako magdadayat. New Year pa? 6 months siya pa yan. Kaya nga po, finishing is better than starting. Walang saysay po yung ang ganda mong nagsimula. Ay noon ganyan ako. Eh kamusta ka ngayon? Yun ang tanong, kamusta ka ngayon? Noon ganun ka, masigasig ka, kamusta ka ngayon? So sana masabi rin po natin ito, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Bakit po? Ang laging ninanakaw ng dyablo ang word of God sa atin. Remember the parable of the seeds. Kinuha ng dyablo yung mga seeds. Bakit? Pag wala yung word, wala yung faith. You need to keep the faith. Paano po to keep the faith? Hold on to the word of God. Kahit anong sabihin ng ibang tao, ang paniwalaan mo, salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos. Remember, yung sinabi ko sa inyo na tinuro ni Daddy Bishop sa amin noon, I am what the Word of God says I am. I believe it and I live by it. Lastly, sabi ng ilan, ay salamat mayari niya. Pero meron pa pala ako anong dito. The Word of God today is no longer the battle belongs to the Lord, but fight my child, I am with you. Ano man ang problema mo, fight my child, the Lord is with you. Amen. Fight my child, ang sabi po dito, I am with you, sabi po ni Lord. So number 3, Jehoshaphat had unfailing faith in God because Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Alam niyo po, pag binabato ka ng maraming anxiety, maraming problema ng dyablo, sa harapan po ng dyablo, magpuri ka. Ito po ang tinuturo sa third point po natin. Tuloy po natin ang kwento sa verse 20-22. Early in the morning, they left for desert Tekoa. Tingnan niyo po ito, early in the morning, hindi po ito nag-usap-usap muna. Totoo kaya yung sinabi ni Prophet Joshua, talagang magmarcha tayo? Walang sandata? Yun ang gagawin natin? Mag-celebrate lang tayo? Hindi po. Hindi na sila nagkape dito. Excited silang sumunod sa salita ng Diyos. So kung meron kang word sa Lord, ang dapat mong gawin, maging excited ka na gawin mo ang pinapagawa ni Lord. So sabi dito, early in the morning, sumunod sila kagad kay Lord. Sabi po dyan, as they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God and you will be upheld. And then sabi dyan, have faith in His prophets and you will be successful. Dalawa ang sinasabi po ni King Jehoshaphat dito, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa salita ng Diyos. Pamilyar ho ba yun? Nasa John 15:57.
Ano na naman panyabi ko? John 15:7. Ang sabi dyan, if you abide in me or if you remain in me and my words remain in you, ask, ang sabi po dyan, you may ask for anything you want and it will be granted. Kung tayo ay mananatili sa Panginoon. Yung iba kasi, naniniwala lang kay Kristo, pero hindi naniniwala sa salita ni Kristo. Hindi pwedeng maghiwalay si Jesus at ang kanyang salita. Si Jesus kasi, siya rin ang salita. So if you abide in me, if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want and you will receive it. The reason why, bakit hindi tayo nakakatanggap, because nagpe-pray lang tayo kay Kristo, pero wala kang salitang pinanghahawakan. Ano ba yung salitang pinanghahawakan mo? Ako, isa sa mga salitang pinanghahawakan ko po, by His stripes, I am healed. Dapat meron kang pinanghahawakan. Ano pa yung dapat mong panghawakan? And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ano ba yung dapat mong panghawakan? No? Yung pong Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Dapat meron kang word na pinanghahawakan. Kung pinanghahawakan mo si Kristo, pinanghahawakan mo ang kanyang salita, magtatagumpay ka, kapatid. Kaya sabi po ni Jehoshaphat dito, manghawakan kayo sa Diyos, manghawakan kayo sa kanyang salita, and then ang sabi po dyan, you will be successful. Verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing. Tingnan niyo po ito, hindi po siya nag-appoint ng mga marine, mga sundalo. No, men to sing to the Lord and pray and to praise Him for the splendor of His holiness. And alam yung mga kalaban tumatawa dito, nako-confuse na po sila. Anong pangawa ng Jehoshaphat? Hindi niya ba alam na gera ito? And then sabi diyan, as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord. Nung lumabas na po sila, nagmamarcha sila. Habang nagmamarcha sila, ang sinisigaw nila, give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Bakit po? Alam niyo po, wala pa po yung answered prayer nila. Magpasalamat ka na. Dapat kahit wala pa yung answered prayer po natin, magpasalamat ka na. Bakit? Hindi ka ibubudol-budol ng Diyos. Hindi manloloko ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. There is faith when you thank God in advance. Tayong mga Pilipino kasi may ugali tayong, kung papasalamat na. Bakit ating bayad ang wawa mo? O tayo kapasalamat? Magbuhat po ngayon, tanggalin po natin yon. Wala pa man, sa Diyos man o sa tao, magpasalamat ka na. Amen. Mo gagawin tayo papasalamat na. Kasi ewan ko kung anong dahilan talaga doon, burida maulit. Mas mauulit po yung blessing kapag nagpapasalamat ka kahit wala pa. Salamat Lord, magaling na ako. Salamat Lord, meron na akong bahay. Salamat Lord, yung single kaya kayo, at na akong asawa. Oh, praise the Lord, at imig amen. Kung balo nino ito, ano eh? Kaya kami gagana kakapatad, ibiyan ng Lord yan. Betang aliwa, may artila pa, pag-ipot ko pa. Alam niyo po, tinanong ko pang chance. Lahat ng single na gusto nilang makapag-asawa ng maka-Diyos, magsabing Amen. Miracle la Lord. Saguli, betang aliwa yata, talasawa na kayo, may amen ko pa. Siguraduhan yung single kayo na, para kay single light. So sabi ho dito, no? So give thanks to the Lord. Magpasalamat ka na. Wala pa yung trabaho, pasalamat ka na. Wala pa yung pinagpe-pray mo, magpasalamat ka na because thanking the Lord is true faith. Tunay na pananampalataya, nagpapasalamat ka kahit wala pa. Because that is faith. Ano ba yung faith? Hebrews 11:1. Faith is being confident of what we hope for and the assurance of what we do not see. This is the confidence na ano po natin, na kahit wala pa, alam ko, Lord, ibibigay mo dahil kalooban mo. Amen. Praise the Lord. And then, ano po sabi niya, tuloy po natin. And then as they began to sing and praise, introduction pa lang. No, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Alam niyo po yung mga kalaban ni Gideon nung sumigaw sila po for Gideon and for the Lord, at binasag lang po yung mga jar nila. 135,000 ang namatay, pero meron natirang 15,000. Pero dito, kakaiba. Alam niyo po, ibig sabihin dito, kapag gumagawa ang Lord, hindi na niya inuulit. Mas matinding ginawa ni Lord kesa kay Gideon. Dito po kay Jehoshaphat, mas matindi. Walang natira.
Walang natira po dito. Nag-i-intro pa lang sila as they began to sing and praise. Nag-iimpisa pa lang sila. Yung parang inawit po natin kanina, ano yan? You are here. No, yung pong ganun. Baka tayo pa yung sasabihan mo. Yung Ginoo po kikilos na. When you begin to worship the Lord in spirit and in truth from the heart, no, ang mga kalaban po natuturete na. This is the power of praise and worship. Kaya nga po tayo, no, always remember this, nanalo si Jehoshaphat. Jehoshaphat won the battle not with weapons of warfare, not with human intelligence, not with human powers, but ano po yung sinabi diyan? But praising and worshiping God. Praise and worship is a powerful weapon na meron tayo. Maging masipag lang po tayo from the heart na magpuri po sa ating Panginoon. So, face your problems with a heart full of praise and thanksgiving to God. Amen. So, harapin po natin ang anumang problema na meron pong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po yung mag-review na the unfailing faith of Jehoshaphat. Ang sabi po dyan, Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord, and Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Alam niyo, ang maganda po dito sa kwento, sa pagtatapos po natin, hindi lamang po sinolve ng Lord ang problema ng Judah, kundi pinagpala po sila. Hindi po nila pinag-pray yung blessing, pero yung blessing po, alam niyo po, namulot po sila ng blessing. Kung ikaw ay mamumulot ng blessing for 1 hour, gaano kaya karami yon? 1 hour lang na blessing pupulot ka. Di ba napakarami nun? Pero hindi sila 1 hour namulot. What about half day na namumulot? Pero hindi sila half day. What about whole day? Hindi rin po whole day na namumulot. I'm sure, kung tayo pulot ng whole day, sako-sakong blessing na meron tayo. Pero po sila, namulot po sila. Tingnan po natin. Sabi po sa verse 24 to 25, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Sinasabi ko sa inyo, lahat natalo po. Na-confuse po sila. Whenever you start praising and worshiping God, nako-confuse ang enemy. Na-confuse po sila. Anong ginagawa ng mga taong ito? Di ba may malaking problema? Hello, demonyo nga yan, in Jesus' name. Anong ginagawa ng mga taong ito? Di ba may problema siya? Di ba binigyan natin siya cancer? Bakit siya nagpupuri sa Panginoon? Di ba napakalaki ng problema niya? Binigyan natin siya ng napakalaking agok sa pamilya niya. Bakit siya nagpupuri sa Panginoon? Hindi maunawaan ng mga demonyo. Anong gagawin? Sumasakit ang ulo nila. Anong gagawin nila? Aalis na lang sila. Kaya gusto nyong lakwan na rin demonyo, magpuri kayo sa Panginoon. Remember si Saul nung pag tinutorment siya ng diablo, ng evil spirit, tatawagin niya si David. Si David, he would play his harp. No, hindi lang po nagpe-play, basta si David, nagwo-worship siya. Pag nag-worship na si David, ang sabi po doon, the tormenting spirit, the evil spirit, umaalis kay Saul. Kaya kung meron tormenting, hello, Jesus' name, mayari na ako na yan. Kapag meron tormenting spirit po sa inyo, begin to praise and worship. Mawawala po yung mga demonyong yan. So sabi po dyan, verse 25, so Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. No, sa gera po, kapag ikaw ay nanalo, anuman yung kayamanan ng inyong kalaban, sa iyo na. Kaya yung mga Hapon, marami po silang dinalang ginto sa atin dito eh. O ringalwakan yung mangulkul na laking karela. So sabi mo dito, and they found among them great amount of equipment, clothing, and also articles of value, more than they could take away. Sabi diyan, there was so much plunder, there was so much blessing, that it took 3 days to collect it. Wow! Hindi nila pinag-pray. Ang prayer lang nila, Lord, isolve mo ang problema namin. Alam niyo po, kapag pinasolve mo sa Lord, pinagtiwala mo ang problema mo sa Lord. Katulad ni Jehoshaphat, kapag may problema ka, una, inquire of the Lord. Pangalawa, makinig ka sa Diyos at sumunod ka. Pangatlo, kahit may problema ka, sa harap ng problema mo, magpuri ka sa Diyos. Kahit ganyan lang ang gawin mo, no, all the day, hindi lang 3 araw tayo mamumulot ng blessing. All the days of our life,
pagpapalain tayo. Ano po sabi po sa Psalms 23:6? Surely goodness and mercy will follow me 3 days of my life. Ano sabi diyan? All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the presence of the Lord forever. So when you learn to praise God in the midst of crisis, He will not only solve your problems, but will also bless you abundantly after you face your difficulties with thanksgiving in your heart. Amen. Kapag inarap mo ang problema mo na meron pa sa salamat sa Lord, meron kang blessing, kapatid. So to have unfailing faith is to praise God and thank Him for His goodness and love even in the midst of severe trials. Kung matindi ang pagsubok mo, kapatid, manampalataya ka, magpuri ka sa Panginoon. Praise the Lord. Sige po, tayo po lahat ay tumayo, tatanggap po tayo ng